Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kautusay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangitay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas, ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap, sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad, tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo,
ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng Kanyang pag-ibig at kamtin natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus, the baptism of the Lord Jesus. Ang pagbibinyag sa Panginoong Jesus ay kakaiba sa pagbibinyag sa atin. Tayo bininyagan at dahil dito naging anak na tayo ng Diyos. Inampun tayo ng Diyos na maging kanyang anak. Kaya natanggap natin ang buhay ng Diyos. Yan po yung grasya, sanctifying grace. Natanggal ang ating kasalanan. Anumang kasalanang nagawa before baptism ay natatanggal, nalilinis ang binyag. Pero hindi yan ang binyag ni Jesus. Siya ay anak na ng Diyos. Hindi na kailangan gawin na siya ay anak ng Diyos. Sa totoo lang, siya ang bugtong na anak ng Diyos. At wala namang kasalanan si Jesus na upang tanggalin. So, bakit ba siya bininyagan ni Juan? O bakit siya nagpabinyag? Nung makilala siya ni Juan, ayaw sana siyang binyagan. Sabi ni Juan, na ikaw dapat ang magbinyag sa akin. Ikaw ang mas dakila para sa akin. Pero sabi ni Jesus, gawin na lang natin ang ayon sa plano ng Diyos. Ang pagbibinyag kay Jesus ay kasama sa gawain ni Jesus na makiisa sa ating kalagayang makatao. Kahit na wala siyang kasalanan, itinuring niyang makasalanan siya. Kaya si Jesus ay nagpabinyag. Jesus humbled himself to take our humanity. He further humbled himself to take our sinful humanity. Ang pagbibinyag kay Jesus ay ang pagpapakilala din niya sa mga tao. Ito'y simula na ng kanyang misyon. Iniwan na niya ang kanyang private life na isang manggagawa doon sa Nazareth. Nagsimula na siyang magpahayag. Kaya mula noon, nangaral na siya. Gumawa ng mga milagro. Pumunta sa iba't ibang lugar. Pero bago siya magsimula ng kanyang misyon, parang pinakilala siya. Nandoon ang Espiritu Santo na bumaba sa kanya sa anyo ng kalapati. Nandoon ang Ama na sa pamamagitan ng isang boses na galing sa alapaap ay nagsalita ng patotoo sa lahat na nandoon. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Nandoon si Juan Bautista na nagpakilala sa mga tao na ito na nga ang ipinangako ng Diyos na darating. Ang binyag natin ay hindi lang pagtanggal ng ating kasalanang mana.
Ito ay pakikiisa din sa buhay at misyon ni Jesus. Kaya nung tayo bininyagan, tayo nilangisan. Tulad ng si Jesus ay Kristo kasi siya ay nilangisan. Kaya tulad ni Jesus, minahal din tayo ng Diyos nung tayo ay bininyagan. Ang sinabi ng boses mula sa langit kay Jesus ay maaaring sabihin din sa atin, ito ang aking mahal na anak, ang anak kong kinalulugdan. Hanggang ngayon ba, masasabi pa ng Diyos sa atin na lubos kitang kinalulugdan? Sana po. At kung hindi, magsisi na sa ating kasalanan upang maging kalugod-lugod uli tayo sa Diyos at gumawa na ng kanyang kalooban. At dahil po sa tayo nabinyagan, may misyon din tayo. Nakiisa tayo sa buhay ni Jesus, kaya nasa atin din ang misyon ni Jesus. At ano ba ang misyon natin? Lahat tayong bininyagan. Isabuhay at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Isabuhay at ipahayag. Tayo mga binyagan ay tinatawag na maging saksi. Aliwin natin ang buhay ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita. Ang magandang balita ay narito na sa atin ang Diyos. Dumating na ang Panginoon. Nakikisa na siya sa atin. At dahil sa siya'y dumating, hindi niya tayo pababayaan. Hindi ba magandang balita yan? Na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Dahil dito, sinabi ni San Pablo kay Tito sa ating pagbasa, natalikdan na natin ang likong pamumuhay at mga damdaming makasalanan. Kasi nasa atin na ang Diyos. Nakikisa ng Diyos sa atin. Mamuhay na tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Tandaan natin na ibinigay na ni Jesus ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayang na katalagang gumawa ng mabuti. Yan yon ating misyon, bayan ng Diyos na gumagawa ng mabuti. Ang kaligtasang ito ay dahil sa habag ng Diyos. Ito po ay regalo. Tayo biniligan ng baby pa tayo. Wala pa tayong kamuwang-muwang noon. Wala pa tayong kabutihan na gagawa. Ngunit inampon na tayo ng Diyos. Naging anak na tayo ng Diyos. Yan po ay isang regalo niya sa atin. Ito ay regalo at hindi natin ito deserve. Ito yung natanggap natin sa binyag. At ngayon, kailangan nating isabuhay ang ating binyag. So, may kapareho at may kakaiba ang binyag natin sa binyag ni Jesus. Ang binyag ni Jesus ay nagpapaalaala sa ating binyag, pero hindi tulad ni Jesus. Tayo binyagan kasi tayo mga makasalanan. Si Jesus ay walang kasalanan. Dahil sa ating binyag, naging anak tayo ng Diyos. Si Jesus ay palaging anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos. Yan pong pagkakaiba. Pero may makapareho. Na dahil sa nabinyagan na tayo, sumunod na tayo sa misyon ni Jesus. Tulad na ang pagbibinyag kay Jesus ay simula ng kanyang misyon, tayo rin na nabinyagan ay may misyon. At ang misyon po natin ay ipahayag at isabuhay at ipahayag ang magandang balita. At ito ang magandang balita. Nandito na ang Diyos. Kasama na natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya dahil dito, dapat sana ang buhay natin ay maging matuwid. Ang buhay natin dapat ay buhay ng pag-asa. Buhay na maayos. Buhay ng kabanalan. Kasi kasama na natin ang Diyos.